Trey Murphy hindi na rin makukuha ng Warriors. Draymond Green bibigyan ng bagong kontrata o susunod kay LeBron. At Stephen Curry gusto nang ipatrade ng mga Warriors fans. Mga ka-Dub Nation, lumabas na ang detalye ng tinanggihang trade offer ng Golden State Warriors para kay Trey Murphy III at mukhang malayo pa talaga ang pagitan ng gusto ng Warriors at hinihingi ng New Orleans Pelicans. Mahalagang tandaan, ang ulat na ito ay mula kay Brett Siegel ng Clutch Points at wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Warriors o Pelicans. Ayon sa ulat, nag-alok ang Golden State Warriors ng dalawang first-round picks kapalit ni Trey Murphy III, ngunit agad umano itong tinanggihan ng New Orleans Pelicans. Ayon kay Brett Siegel, hindi sapat ang dalawang first-round picks. Ang nais umano ng Pelicans ay 3 first-round picks at isang batang manlalaro na maaari nilang isama sa kanilang long-term core. Dito umano nagkaroon ng problema ang Warriors. May ilang batang players ang Golden State gaya nina Yaxel Lendeborg, Brandon Podziemski, Guy Santos, Moses Moody. Ngunit ayon sa ulat, tila hindi ito ang klaseng young core na hinahanap ng Pelicans. Posible ring mas gusto ng New Orleans ang mas batang prospects na babagay sa timeline ng kanilang bagong core. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag ang Pelicans kung bakit hindi nila tinanggap ang alok. Bukod sa pagkabigo nilang makuha si Trey Murphy III, nabigo rin ng Warriors sa iba pang malalaking target ngayong off-season. Kabilang dito ang si LeBron James na piniling pumirma sa Philadelphia 76ers at si Jaylen Brown na ayon sa ulat ay sinubukan ding kunin ng Warriors ngunit hindi interesado ang Boston Celtics sa kanilang trade package. Ayon sa artikulo, lumiliit na ang mga posibleng paraan ng Warriors para makakuha ng isa pang star. Nananatiling mahirap din umano ang sitwasyon para kina Anthony Davis dahil mataas ang hinihinging kapalit ng kanyang koponan. Michael Porter Jr. dahil may mga ulat na hindi umano pabor si Steve Kerr sa pagkuha sa kanya. Kung walang malaking trade na mangyayari, malaki ang posibilidad na halos pareho pa rin ang magiging roster ng Warriors sa susunod na season kahit wala si Jimmy Butler sa simula ng taon dahil sa ACL injury. Ang pinaka-importanting takeaway ay ipinapakita ng ulat na seryoso ang Warriors sa paghabol kay Trey Murphy III ngunit hindi sapat ang kanilang trade package upang matugunan ang hinihingi ng Pelicans. Sa ngayon, wala pang malinaw na plan B ang Golden State para makakuha ng isa pang impact player kaya nananatiling malaking tanong kung paano nila mapapalakas ang koponan habang sinusubukang i-maximize ang mga natitirang taon ng prime ni Stephen Curry. At bago tuluyang natuldukan ang LeBron James free agency, isang nakakagulat na teorya ang lumabas. Posible raw bang sundan ni Draymond Green si LeBron James sa Philadelphia 76ers? Ngunit halos kasing bilis ng paglabas ng ideyang ito, agad din itong nawalan ng saysay. Mahalagang tandaan, ito ay isang haka-haka lamang na inilahad ni Yahoo Sports analyst Kevin O'Connor at hindi kailanman naiulat na aktwal na plano ni na Draymond Green o ng 76ers. Matapos pumirma si LeBron James sa Philadelphia 76ers sa veteran minimum contract, nagtanong si Kevin O'Connor sa social media, pwede rin kayang sundan ni Draymond Green si LeBron sa Philadelphia? Isa lamang itong tanong o teorya, hindi insider report. Ayon sa artikulo, maraming dahilan kung bakit mahirap itong mangyari. Una, sa roster pa lang ng Philadelphia ay naroon na sina LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid. Kung idaragdag pa si Draymond Green, malaking tanong kung ano ang magiging papel niya sa koponan. Handa ba siyang magmula sa bench? Wala ring indikasyon na gusto niyang iwan ng Warriors para sa ganoong sitwasyon. Isa pa sa pinakamalaking hadlang ay ang kontrata. Bago pa man pumirma si LeBron sa Philadelphia, sinabi na ni Anthony Slater na kilala niya si Draymond Green at malabong isuko nito ang malaking kontratang maaari niyang makuha sa Golden State. Sa Warriors, maaari siyang kumita ng humigit kumulang 27.7 milyon. Kung lilipat siya bilang veteran minimum player sa ibang koponan, napakalaki ng magiging bawas sa kanyang kikitain. Ayon kay Slater, mas malaki ang posibilidad na piliin ni Draymond ang financial security kaysa sa napakalaking pay cut. Habang pinag-uusapan pa ang teoryang ito, mabilis ding lumabas ang panibagong balita. Ayon sa mga ulat, inaasahang sasali sa Philadelphia si Kentavious Caldwell-Pope matapos ang kanyang buyout. Ibig sabihin, nagsimula ng punan ng 76ers ang kanilang roster sa ibang paraan at lalo pang nawalan ng saysay ang usapin tungkol kay Draymond Green.
Ang ideya ng paglipat ni Draymond Green sa Philadelphia ay haka-haka lamang na ibinato ng isang analyst bilang posibilidad at hindi kailanman naging seryosong ulat o aktwal na negosasyon. Sa kasalukuyan, mas malamang pa ring manatili si Draymond sa Golden State, lalo na kung pagbabatayan ang mga naunang ulat na inaasahang muling magkakaroon ng kasunduan ang magkabilang panig. At ngayon, matapos mabigo ang Golden State Warriors sa LeBron James sweepstakes, isang mas malaking usapin ang ngayon ay umuugong sa social media. Marami na ngayong NBA fans ang nananawagang i-trade na si Stephen Curry upang mabigyan siya ng isa pang pagkakataong lumaban para sa championship. Matapos piliin ni LeBron James ang Philadelphia 76ers, nabigo ang Warriors na makuha ang superstar na matagal nilang inaasam. Kasunod nito, nagbahagi ng isang ulat si Tim Kawakami tungkol sa pangmatagalang direksyon ng Warriors. Ayon kay Kawakami, interesado umano ang Warriors owner na si Joe Lacob na simulang ihanda ang susunod na yugto ng franchise, ang panahon pagkatapos ng era ni Stephen Curry. Dahil sa ulat na yon, maraming Warriors fans ang nagpahayag ng kanilang saloobin online. May ilan na nagsabing, kung hindi na kayang bumuo ng championship roster ang Warriors, mas mabuting i-trade na si Curry habang elite player pa siya. May mga nagsabing gusto nilang makita si Curry na muling lumaban para sa titulo sa ibang koponan. Ang iba naman ay nanawagan ng Free Steph dahil ayaw nilang masayang ang natitira niyang mga taon sa isang koponang hindi handang makipagkampiyon. Sa ngayon, walang ulat na nagpapahiwatig na nais ng Warriors na i-trade si Stephen Curry. Sa katunayan, lumabas pa kamakailan ang mga ulat na bukas ang Golden State na bigyan si Curry ng panibagong max contract extension na nagpapakita ng kanilang hangaring manatili siyang mukha ng prangkisa. Ipinapakita nito na ang organisasyon ay tila nakatuon pa rin sa pagtatapos ng karera ni Curry bilang isang Warrior. Sa edad na 38, nananatili pa ring isa si Stephen Curry sa pinakamahuhusay na guard sa NBA. Noong nakaraang season ay nagtala siya ng 26.6 points per game, 4.7 assists per game. Patunay na kaya pa rin niyang maging pangunahing bituin ng isang championship contender kung mabibigyan ng sapat na suporta. Ang pinaka-importanting takeaway ay matapos mabigo ang Warriors na makuha si LeBron James, lumakas ang panawagan ng ilang fans na i-trade na si Stephen Curry upang mabigyan siya ng isa pang pagkakataong manalo ng kampyonato. Ngunit wala pang anumang indikasyon na isasaalang-alang ng Warriors ang ganitong hakbang. Sa ngayon, ang mga usaping ito ay bunga lamang ng mga reaksyon ng fans at ng mga opinyon ng ilang analyst, hindi ng opisyal na plano ng organisasyon. Mga ka-Dub Nation, kayo naman ang magsabi. Kung kayo ang Warriors, pananatilihin ba ninyo si Stephen Curry hanggang sa kanyang pagre-retiro kahit mahirap ang championship race? O kung hindi na talaga kayang bumuo ng contender, mas makabubuti bang i-trade siya upang magkaroon siya ng isa pang pagkakataong manalo ng NBA title? I-comment ang inyong opinyon.